Ipagbabawal na ng MMDA sa susunod na buwan ang mga e-trike, e-bike at tricycle sa mga national roads sa National Capital Region. Yan ang ulat ni Benji Durango. Muling pinulong ni MMDA Chairperson Don Artes ang 17 LGUs. Ngayong araw, puro mga heads ng Traffic Management Bureau ng LGU ang kanyang kinausap para mailatag ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng napipintong pagpapatupad ng pagbabawal ng mga light electric vehicles sa mga national roads. Nilinaw niya, tinatrabaho lang nila ang direktiba na 2020 pa inilabas ng DILG. Pero dinidraft po natin itong IRR para po sa mas nakakarami. Dahil gustong makuha ng MMDA ang tunay na pulso ng masa tungkol dito, inimbitahan din niya ang grupong tutol sa pagpapatupad nito. Malinaw ang gustong mangyari ng MMDA base sa napagkasunduan ng Metro Manila Council. Hindi na payagang dumaan sa national road ang mga e-bike, e-trike, kuliglig at tricycle. Ang mga bike lanes nakareserba lang para sa mga bisikletang depedal, kaya kahit ang mga EVs na gamit ng mga PWDs, bawal na rin. Ang mga tutol sa e-bike at e-trike ban on national roads, hinahanapan ng MMDA ng infrastructure. Imbis po na paalisin ang mga gumagamit ng e-bike at e-trike sa mga highway na ito, bakit nasaan na po yung nararapat na infrastruktura para po ma-ensure na safe kami lahat? Una-una, baka DOTR yan sinasabi mo. Hindi po sa MMDA. Anyway, ang policy kasi na regarding yan sa mobility ay nasa DOTR. Ang infrastruktura naman ay nasa DPWH. Although, promotion yan. So, sa amin kasi planning. Ang kanilang argumento, pagsakal ito sa umiiral na EVIDA law na mag-iengganyo sana sa paggamit ng mga electric vehicle bilang alternatibong transportasyon. Babasagin din daw nito ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawasan ng kalahati ang mga sasakyan sa kalsada na gumagamit ng petrolyo at itaas ang 50% ang bilang ng mga EV users sa 2040. Pero sa resolusyon ng Metro Manila Council na wag ng payagan ng mga EVs na bumaybay sa 21 national roads sa Metro Manila at sa ilang kalsada sa ilalim ng jurisdiction ng LGU, check down na mawawala ng saysay ang mga EV na tinatangkilik ngayon ng mga taga Metro Manila na di afford bumili ng sasakyan. But I do hope that when you say open-minded, kasama din po yung MMDA in terms of changing mindset. Nabanggit niyo po yung reality, yung nakararami. Ang reality po, pag-aaral na din po ng Japan International Cooperation Agency, nasa 88% po ng households sa Metro Manila ang walang pampribadong sasakyan. Unfair naman daw kung ang basihan lang ng MMDA ang mga viral e-trike users na pasaway sa Metro Manila. Hindi naman daw sila doon nakatingin sa amin ng MMDA. Sa kanila kasing listahan, buhat noong 2022, nasa 2,829 na ang naitatalang aksidente ng bisikleta, pedicabs at e-bike sa Metro Manila. Pero meron rin pasaway na driver. May pasaway rin na nagmumotorsiklo. So bakit na may isang video na nag-viral, lahat ng 2,000 nag-i-try, pasaway na. So that's another point. Hindi naman namin sinasabing it's just that we have to regulate now kasi nga dumadami yung incident. At kaya nga tayo nag-IRR to clarify things. Bagamat pinaplansya pa ng MMDA ang ilang gusot sa IRR bago ang implementasyon nito, seryoso naman sila na sa April 15 maipatutupad na ito. Pero mas maagang gagawin ang information campaign, bagay na dapat daw nilang madaliin para sa ikabubuti ng lahat. Wala pong bago dito. It's just that i-enforce na po ng MMDA itong prohibitions na ito dahil po marami na nga po tayong nakikitang insidente ng aksidente, mga paglabag sa mga traffic rules and regulations at hindi na po natin hihintayin na dumami pa at lumala pa yung sitwasyon bago po tayo kumilos. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.